Ang question ngayong araw ay, ano ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin? May iba't ibang paraan ang mga tao upang maipahayag ang kanilang emosyon o damdamin. Ginagamit ang mga ito upang ipakita ang nararamdaman sa iba't ibang pagkakataon gaya ng kasiyahan, pagkagalit, lungkot, takot, pagkabigla, at iba pa. Narito ang mga pangunahing paraan. Una, padamdam at maikling sambitla. Ito ay isang uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa, ngunit nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Kadalasang binubuo lamang ito ng iisang salita o parirala at ginagamit ang bantas na padamdam sa hulihan upang ipakita ang tindi ng nararamdaman. Mga halimbawa: galing, aray, ay, yehey, sakit, grabe, wow. Ang mga padamdam at maikling sambitlang ito ay maaring gamitin ng mag-isa. Ngunit, maari rin itong isama sa mas mahabang pahayag upang mas mailarawan ang damdamin. Halimbawa, yehey, natupad din ang pangarap ko. Sumasalamin ito ng tuwa at kasiyahan. Tandaan, ang sambitla ay kadalasang biglaang nasasambit kapag may naramdamang emosyon gaya ng gulat, sakit, o tuwa. Mahalaga ito sa pakikipagtalastasan dahil ipinapakita nito ang tunay na damdamin ng tagapagsalita kahit hindi buo ang pangungusap. Ikalawa, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin. Ito ay mga buong pangungusap na tahasang nagsasaad ng damdamin o emosyon. Tinatawag din itong padamdam na pangungusap. Nagtatapos din ito sa tandang padamdam dahil nagpapahayag ito ng matindi at direktang emosyon tulad ng galit, lungkot, tuwa, o pagkayamot. Mga halimbawa: kasiyahan, ang saya-saya ko dahil kasama ko ang aking mga kaibigan. Pag-ayaw, ayoko sa ginagawa mong panlilinlang. Pagkainis, nakakainis na paulit-ulit mo akong tinutukso. Pagtataka, bakit kaya hindi siya sumagot sa tanong ko? At pagmamalaki, ipinagmamalaki kong ako ay isang Pilipino. Ang ganitong mga pahayag ay mas detalyado at may malinaw na tagapagsalita. Hindi lamang damdamin ang ipinapahayag, kundi pati ang dahilan o konteksto ng damdaming iyon. Ginagamit ito sa mga pagkakataong nais ipaliwanag ang saloobin. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikatlong paraan. Mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito naman ay mga pangungusap na hindi tahasang nagsasabi ng damdamin, ngunit sa pamamagitan ng konteksto, tono, o salita ay mahihinuha ng tagapakinig o mambabasa kung ano ang damdaming nais iparating. Mga halimbawa: parang mas makabubuting manahimik na lang tayo ngayon. Kahulugan: pahiwatig na nais niyang tumigil muna sa usapan o manahimik ang kausap. Ang tahimik ng paligid kapag wala ka.
Kahulugan. Nagpapahiwatig ng pangungulila o kalungkutan sa pagkawala o pag-alis ng kausap. Isa kang sinag ng araw sa gitna ng ulan. Kahulugan. Ang taong kausap ay mabuting tao na nagbibigay ng saya at pag-asa. Mahalaga ito sa kulturang Pilipino dahil madalas ay ayaw ng mga tao na maging prangka o masakit sa pananalita. Mas pinipili ng iba ang magpahiwatig upang iparamdam ang saloobin. Subalit, kinakailangan din ng sapat na pangunawa ng tagapakinig upang maunawaan ang tunay na mensahe.